Ibig sabihin nun, ang sinasabi nila sa amin, kahit not guilty na ninyo yan, hindi na kami mag-aangal, hindi na sasama yung loob namin. Kasi nga, hindi na nga kami nag-aksaya ng effort para nga ipatunayan yung 5 articles na yan. Tapos, ina-expect ba namin guilty ang inyong verdict? So, ganun lang po yung para sa akin, yung practical side noon is, nung winidraw na yung 5, ang ibig pong sabihin nun ay hindi na or imposible nang matanggal sa pwesto si Chief Justice dun sa 5 articles na yon. I mean, kasi ang prosecution, okay na sa kanilang wag nang pag-usapan. So ako naman na Senator Judge, pag pilitin natin pag-usapan, alam ko na yung boto ko. Kasi ang boto ko dun, not guilty, kasi the prosecution did not even lift a finger to prove those 5 articles. Pero ang concern kasi ng defense is that pwede ba siyang kasuhan ulit dun sa mga allegation dun sa 5 articles? Or does it mean acquitted na siya? Wala nang double jeopardy issue dito? Yeah, after 5 years, no? Yes. No, after 1 year, no? Yes. Because of that 1 year na. So, anyway, that's a good legal question, pero hindi na muna namin problemahin yan kasi who knows kung ipa-file pa ba yan ulit o hindi. So, at saka yung mga concepts ng mga double jeopardy is sui generis itong impeachment court. So, actually, yung pagka-sui generis nito, pwede nang sagutin yung mga tanong na, hindi applicable yan, hindi applicable yan. Anything goes. This could be revived. Pero, wag na muna namin problemahin yon. However, meron ding ipinunto si Senator Chis Escudero na dapat ba ipa-amend itong articles of impeachment, itong kaso mismo because biglang tinanggal yung 5. That issue of the amendment na kailangan ibalik sa Kongreso. Yun ang yung point ni Senator Chis kasi kung sasabihin natin na in-amend, ang scenario niya ganito, on Judgment Day, 3 articles na lang ang babasahin kasi in-amend. Pag sabihin natin hindi naman in-amend, so on Judgment Day, 8 articles pa rin ang tatawagin. Oo, pero siyempre alam mo na dun sa 5 winidraw, not guilty na yun kung pipilitin nilang tawagin pa yun at pagbotohan namin. I mean, how can you judge somebody guilty na yung prosecution mismo nagsabi na ano kami dyan, surrender na kami dyan. Okay, may katanungan tayo mula sa studio. Mark? Po, ang nabanggit niyo po kanina na 15, kung 15 lang at umabsent po yung iba. Pero sa tingin niyo po ba talagang mag-absent yung ibang senador or they'll willingly and participate in the process and explain their vote? Dahil ito po is a political process and our people are expecting the senators to explain how they're voting or explain why they voted that way. Yun na nga, sabi ko, obligation ng senator to be present on Judgment Day. Pag nag-absent siya, pwede na nating sabihin na abstain yun. Ang abstain is actually not guilty. Acquittal. Okay, Senator Coco, si Cathy San Gabriel po ito. Mr. Senator, naging maugong po sa social networking sites itong mga pangyayari noong huling araw bago mag-break itong impeachment trial. At may mga bumabatikos po dito sa inyong kapwa, Senator Judge, dahil dun sa kanyang naging behavior noong pong araw na iyon. Ano pong masasabi ninyo? Well, everyone is entitled to his or her own opinion. Ayokong mag-judge sa aking fellow Senator Judge. Kasi kung ako naman ang magsalita doon, ayoko rin namang pakialaman niya ako. So, hindi ko siya papakialaman. Basta, lahat kaming Senator Judges, alam namin na the price that we will pay is a political price. Kung meron kami ginawa na hindi magugustuhan ng taong bayan, talagang babatikusin kami nito and we should be able to accept the wrath of the people. Senator Coco, kasama din po natin dito sa studio ilan sa ating mga kabataan, leader po, estudyante at kasama po sila ng ating kasama si Gio Tingson. Magandang hapon po, Senator Coco. Dalhin po kita kay Kay. Meron po siyang katanungan ukol sa Senate impeachment trial. Good afternoon po, Senator Coco. Yes, Kay. May tatanong lang po ako ukol dun sa mga amendments na maaaring gawin ng prosecution. Sa inyong personal na palagay, kinakailangan pa itong dalhin sa House ulit at gawing legal ang amendments. At diba, pag ginawa niya lang legal ang amendments, matitigil po ang impeachment trial this year at the next time to file is next year. So, mag-reset po yung buong thing, tapos next year na po ulit yung impeachment trial.
Well, kung amendment siya of an original complaint, ibig sabihin nun, hindi siya pangalawang complaint. So, hindi tayo papasok dun sa 1-year prohibition. Pero, actually, ang practical result lang nun, kung sasabihin natin, ipapa-amend pa natin para 3 articles na lang ang tatawagin on Judgment Day, napaka burdensome na procedure niyan, ano? Tanungin dyan ko. Dapat yun, kung sinabing withdraw na, wag na lang naming tawagin yung 5 withdrawn articles. Doon na kami, we will stick to the 3 remaining articles and yet retain their number, yung numbering nila. So, Article 2, Article 3, and Article 7. So, ganun dapat ang pagtawag on Judgment Day. Salamat Okay. po. Okay, Maraming salamat, Senator Coco. No? Bukas, yung mga senador o senator judges, magkukokos kayo. May mga motion na pagdedesisyonan nyo. Ano itong mga motion? Number 1, yung penalty ni Attorney Aguirre. Kasi guilty na siya. Okay? Wala na tayong magagawa ron. And then number 2, babalikan namin yung motion ni Senator Trillanes to cite the defense. Defense ito, yung kabila. Defense panel for contempt. Kasi naman, before the big decision on the TRO of the Supreme Court, nagpakawala sila ng istorya through an organized press conference na may mga nasuhulang senator judges. Bawal na bawal po yan. Kung gawin nila sa Supreme Court yun, contempt din yun. Kapag ganun ba, ano yung penalty if you find them guilty? From warning, admonition, censure, to fine, to suspension from appearing before the court, up to deprivation of liberty, detention dito lang naman sa Senate premises. Pwede silang makulong. Pwede silang makulong. Baka lalong tatagal yung paglilitis pag nakulong silang lahat. Pero actually yung kulong kasi sa pagkakaintindi ko yung kulong yun kung meron kang gustong kunin doon sa tao, sa testigo na merong pending na tanong, hindi siya sumasagot ng maayos, i-detain mo siya until sumagot siya. Ibig sabihin nun yung kanyang kalayaan nasa sa kamay niya. Pero in this kay Attorney Aguirre, parusa eh. Wala na kaming gusto sa kanya. Actually, hindi na namin siya gusto marinig eh. So, parusa na lang po ito. So, baka naman hindi na namin entertainin yung kulong. Okay, maraming salamat po. At saka isa pa pala, pwede pa namin pag-usapan bukas yung tanong katanungan ninyo, Yes. whether yung pag-withdraw ba ng 5 articles ay ipapa-formally amend pa ba yung articles of impeachment or gano'n na lang, bawasan na lang yung 5 article, wag nang tawagin on Judgment Day. Yung bang controversial na dokumento sa yung ginamit na pagsabina ng mga bat accounts, pag-uusapan din yon? Tama ka rin pala, nalimutan ko yun kasi meron pa pala silang pending motion to suppress evidence. And then yun yung theory nila behind the motion and defense yun, yung fruit of the poisonous tree. Yes. So medyo maganda ang aming caucus bukas. Okay. Thank you. We will Thank you. wait for the results of that. Announce yun naman kaagad, ano? Through the Senate President Yes, na. okay. So thank you very much at magandang hapon po sa inyo. Back to studio. Thank you very much, Nikki and Senator Coco Pimentel. At bago po tayo tumuloy sa discussion dito sa studio, Kathy, makakausap natin ating mga panauhan. Let's pause for a short break. Lahat ng mahalagang issue, mga usaping sensitibo at kontrobersyal, tututukan at bibigyang linaw ni Freddy Abando. Samahan siyang kapanayamin ang mga kilalang personalidad sa likod ng politika at linawin ang mga tanong ng bayan. Lahat ihahayag. Lahat bibigyang linaw. No holds barred. People, politics, power. Sa atin kung ano ang pinapanood nila. Rated G. No problem.
Mga palabas yan na pwede sa lahat. Rated PG. Kailangan nakaabang ka para sagutin ang mga tanong nila. Rated SPG. May palabas kasi na may masiselang eksena. Pwede mo po bang panoorin yan, Ang Mommy? tamang gabay ay nag-uumpisa sa bahay. Para sa madali lang panonood. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-Aksyon Barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Nagpapatuloy ang paglilitis katarungan para sa bayan. Ang special coverage po namin ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. At Mark, bago tayo nag-break, sabi natin, babalikan natin itong ating mga panauhin dito sa studio mula sa iba't ibang sektor po ng lipunan para hingin ang kanilang mga pananaw tungkol dito sa nagaganap na impeachment trial. Gusto kong tanungin muna si Professor Xiao Chua dahil nabanggit natin during the opening na maraming ang firsts dito sa kaganapang ito. Professor Xiao, you think in paglipas ng ilang panahon, will the country remember this as something that benefited us? Will we remember this well, itong impeachment process na ito? Anong tingin nyo? Sa aking palagay, magbabalik tanaw lamang ng may mabuting pakiramdam ang sambayan ng Pilipino, no? After many years sa trial na ito, kung ito ay matapos. Sa aking palagay, kasi nung hindi siya natapos yung impeachment trial sa Pangulong Estrada, alam natin na sa loob ng 10 taon, nagkaroon ng shadow of doubt sa ating pamahalaan na hindi naalis sa ating mga puso. No? At sa aking palagay, kahit nasabihin natin na hardworking yung nakaraang presidente, pinagdusahan ng marami dahil may shadow of doubt nga na ganun. Ngayon, again, kung ma-convict man o hindi, si Chief Justice Renato Corona, masabi man lang ng sambayanan na ginawa ng Senator Judges ang kanilang trabaho based sa evidence at based sa kung ano ang tama, then mas makaka-move on tayo. Yun Mula ang sa naman, maraming salamat, Xiao. Mula naman sa isang perspektibo ng isang social anthropologist naman natin, mula kay Professor Castro, ito pong nagaganap na impeachment trial dito sa Senado. Sabi nga nila, 2 ang korte. Ang korte dito sa loob ng Senado at ang Court of Public Opinion. Paano po nakaka-apekto to sa ating society? Dahil nasa mata ng publiko ang nangyayari sa paglilitis, nagkakaroon ng public opinion tungkol dito. Ang positibo, ang mamamayan natin nagkakaroon ng ideya na pwede palang maalis ang mga politiko o sino mang may katungkulan na sa kanilang palagay ay dapat alisin sa mapayapang paraan. So may ganong mataas na ekspektasyon ang mamamayan. Ang problema kung hindi magtugma ang ekspektasyon ng mamamayan sa maaring mangyari at ang aktwal na mangyayari. Okay. Kati, gusto ko lang mabigyan tayo ng konteksto dahil nga walang hearing sa mga susunod na araw. Marahil nagtataka ang ating mga kababayan, bakit po tumigil? Siguro sa hindi po nakasubaybay. Gusto ko tanungin si Attorney JJ Atienza. Attorney, bakit nga ba tayo nag-break? At bakit po humingi ng ilang araw yung prosecution ba? O binigyan po ng Senate Impeachment Court ang bawat partido? Ano po ang nagaganap ngayon? Bakit po tayo nag-break? Nag-break ang paglilitis tungkol dito sa impeachment dahil po sa ang ating prosecution, kung ating